Basura. Iyan ang turing nila sa mga kamay kong may bahid ng langis at dumi. Isang gabi, isang pitaka ang nawala at kasabay nito ay ang pagtatapon sa aking dangal sa gitna ng mamahaling restauran. Pero sa bawat patak ng luha ni Sonia, nakita ko ang aking muling pagkabuhay. Ako si Peter, isang mekaniko. Handa akong dumiin ang kapit sa liyabe, hindi para pumatay, kundi para ayusin ang pusong winasak ng kanilang kasakiman. Kaya ako bang linisin ang mansa ng nakaraan? O habang buhay na lang ako magiging dumi sa kanilang paningin? Wala kang silbi. Akala ko pa naman ay disente kang tao. Yun pala ay isa ka lang hamak na mekanikong hindi man lang kayang bayaran ang kinain natin sa gabing ito. Ang boses ni Cynthia ay tila matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng mamahaling restauran. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pandidiri, sapat na upang mapalingon ang mga tao sa kabilang mesa. Sa harap niya, si Peter ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa matinding kahihiyan habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay, na pilit niyang nilinis bago ang gabing ito, ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Tila ba doon niya kinukuha ang huling lakas para hindi tuluyang gumuho sa harap ng lahat. Sa gitna ng marangyang paligid, kung saan ang amoy ng mamahaling alak at ulang ay nanunuot sa hangin, ang presensya ni Peter ay tila isang malaking mansa. 3 linggong overtime sa talyer sa Cavite ang ipinuhunan niya para lamang sa gabing ito. Pinag-ipunan niya ang bawat sentimo, tiniis ang init ng araw at ang amoy ng krudo. Para lamang makabili ng isang bagong polo na ngayon ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Isang oras siyang nagbabad sa banyo. Kinuskos ng gasolinda at bato ang kanyang mga kuko hanggang sa mamula ang balat. Para lamang maalis ang itim na langis na tila ba naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay naging abo nang mapagtanto niyang wala sa kanyang bulsa ang pitakang naglalaman ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi makapagsalita si Peter. Pakiramdam niya ay may malaking bara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang paliwanag. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na pagpaparusa habang ang waiter ay nakatayo sa kanilang tabi, bitbit ang bill na hindi niya kayang tustusan. Naramdaman niya ang panghinginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng mesa. Ang kanyang pandinig ay tila nabibini sa sarili niyang pintig ng puso na mabilis at malakas, tila ba isang makina ng sasakyang malapit ng sumabog. Ang mga mata ni Cynthia ay nananatiling nakatitig sa kanya, tila ba sinusuri ang bawat dumi sa kanyang pagkatao na hindi kayang linisin ng anumang sabon. Dahan-dahang tumayo si Cynthia, ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan sa makintab na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Kinuha niya ang kanyang bag at walang pasabing tinalikuran. Si Peter, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mapanghusgang mga mata ng mga taong naroroon. Naiwan si Peter na nakatitig sa bakanting upuan, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha ng pot at pagkapahiya. Ang kintab na mga kristal na chandelier sa itaas ay tila naging malabong liwanag. Isang paalala na sa mundong ito, ang mga katulad niyang may bahid ng grasa ay walang karapatang mangarap ng maganda. Sa huling sandali bago siya lumabas ng restauran upang harapin ang matinding ulan sa labas, naramdaman ni Peter ang bigat na kanyang sariling dangal na tila ba dahan-dahang nadudurog. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang bagong polo, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumusugat sa kanyang nagdurugong kaluluwa. Hanggang kailan ba magiging sapat ang pagiging tapat at siyam na oras na pagtatrabaho sa ilalim ng mainit na makina kung sa huli ay tanging kislap lamang ng barya ang sukatan ng halaga ng isang tao? Ang langis sa aking mga kuko ay tila hindi na kailanman matatanggal. Parang ang kahihiyang iniwan ng kagabi na tila nanunuot na sa aking mga buto. Ang sikat ng araw sa Cavite ay tila mas malupit sa umagang ito, tumatago sa butas-butas na bubong ng talyer at nagbibigay ng matinding init sa balat ni Peter. Hawak niya ang isang liyabe, ang kanyang mga bisig ay basa ng pawis at itim na grasa habang pilit niyang binabaklas ang isang kalawanging makina. Ang bawat puwersa na ibinibigay niya sa pagpihit ng bakal
ay tila isang paraan para ilabas ang galit at pait na namumuo sa kanyang dibdib. Ang tunog ng mga kagamitang bakal na natatama sa semento ay ang tanging musika sa kanyang paligid, isang ritmo ng pagtatrabaho na walang katapusan. Sa bawat buntong hininga, naalala niya ang mukha ni Cynthia at ang bawat mata sa restaurant na tila humuhusga sa kanyang pagkatao. Isang marangyang sasakyan na kulay puti ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang talyer. Ang kintab nito ay tila isang insulto sa madilim at maduming paligid ng kanyang pinagtatrabahuhan. Lumabas ang isang babae, suot ang isang simpleng bestida na tila bagawa sa ulap sa sobrang puti. Sa kabila ng init ng panahon, ang dalaga ay tila hindi nababagabag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa umuusok na harapan ng kanyang kotse. Lumapit si Peter. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan na puno na rin ng dumi. Pilit na iniiwas ang kanyang tingin dahil sa takot na muling makakita ng pandidiri sa mga mata ng isang estranjero. Maaari mo bang tingnan ang sasakyan ko? Bigla na lang siyang tumigil sa gitna ng daan. Ang boses ng dalaga ay tila isang mahinang awit, walang bakas ng pagmamataas o pagmamaliep. Hindi sumagot si Peter. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang hood ng sasakyan. Ang amoy ng uminit na bakal at usok ay agad na bumati sa kanya, isang mundong pamilyar at kung saan siya ay may kontrol. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa loob ng makina, inaayos ang mga kable at tinitiyak ang bawat koneksyon. Habang siya ay nagtatrabaho, naramdaman niya ang pananatili ng dalaga sa kanyang tabi. Hindi lumalayo at tila ba hindi alintana ang dumi na maaring kumapit sa kanyang damit. Na muling mabuhay ang ugong ng makina, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa loob ng sasakyan at naglabas ng ilang malalaking papel na pera. Maraming salamat. Napakalaking tulong nito. Baka kung nasaan na ako ngayon kung hindi mo ako tinulungan. Tumingin si Peter sa perang inaalok sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang sariling maduming kamay. Umiling siya ng dahan-dahan. Huwag na ho. Isang simpleng kumpuni lang yon. Hindi ko kailangan ng bayad para sa isang bagay na kusa kong ginawa. Nagulat ang dalaga sa kanyang sagot. Sa gitna ng mundong, lahat ay may presyo. Ang dangdal ni Peter ay tila isang pambihirang hiyas. Kinuha ng babae ang isang maliit na card mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Peter. Kung ganoon, tanggapin mo na lang ito. Sonia ang pangalan ko. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong o trabaho sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling tumawag. Nang makaalis ang sasakyan, naiwan si Peter na nakatitig sa puting card na hawak niya. Ang bango ng card ay tila isang paalala ng presensya ni Sonia sa kanyang madilim na talyer. Ngunit nang dahan-dahan niyang basahin ang buong pangalan na nakasulat doon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat titik ay tila naging isang punyal na bumaon sa kanyang alaala. Sonia Ortega. Ang apelaydong iyon ay tila isang sumpa na nagpabalik sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang pamilyang Ortega, ang mga taong nagnakaw ng dangal at buhay ng kanyang ama, ang mga taong naging dahilan kung bakit siya ngayon ay isang hamak na mekanikong nalulunod sa dumi at utang. Ang isang mekaniko ay nananatiling mekaniko kahit bihisan mo pa ng ginto. Huwag mong isiping, dahil dinala ka rito, ng anak ko ay kapantay ka na namin. Narito ka para magsilbi, hindi para mangarap. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang matalim na gunting na gumugupit sa katahimikan ng malawak na salas ng Mansyong Ortega. Nakatayo ang ginang sa itaas ng hagdanan, ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatingin kay Peter na nasa ibaba. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila nanunuya sa kupas at may mansang t-shirt na suot ng binata. Bawat salita nito ay punong-puno ng kamandag. Isang paalala na sa loob ng bahay na ito, ang halaga ni Peter ay mas mababa pa sa mga antigong kagamitang nakapaligid sa kanya. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Peter ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng kanyang mga kagamitan sa pag-aayos ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay, na hanggang ngayon ay may bakas pa rin ng itim na grasa sa ilalim ng mga kuko, ay mariing nakakapit sa strap ng bag.
Pinagpapawisan ang kanyang mga palad habang pinagmamastan ang karangyaan ng mansyon. Ang bawat sulok nito ay itinayo gamit kaktaysan mayading Ortega đã cướp đoạt từ cha anh năm xưa. Ang amoy của nến thơm và nước hoa đắt tiền, tila sumasakan sa kanyang hininga, lalong nagpapaalala sa kanya na siya ay isang banyaga sa gitna ng mga taong pumatay sa pangarap ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Peter ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumagot, gusto niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit ang imahe ng kanyang may sakit na ina na nangangailangan ng gamot ay tila isang mabigat na kadenang pumipigil sa kanyang dila. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib, puno ng put na pilit niyang ikinukulong. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napapikit, pilit na nilulunod ang pait habang ang boses ni Sonia na nagimbita sa kanya rito ay tila naging isang malabong alingawngaw sa gitna ng pangungutya ng ina nito. Dahan-dahang idinilat ni Peter ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso kay Doña Elena. Walang mababakas na takot sa kanyang mukha, tanging ang isang malalim at matigas na paninindigan. Narito ho ako para magtrabaho, madam. Hindi ko kailangan ng inyong respeto. Sapat na sa akin ang makuha ang nararapat para sa aking paglilingkod. Tinalikuran ni Peter ang ginang at nagsimulang maglakad patungo sa garahe. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hamon sa katahimikan ng mansyon. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang bigat ng sumpa na nakaraan na tila ba dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Gaano ba kalalim ang sugat na kaya mong tiisin para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, bago mo tuluyang makalimutan ang halaga ng sarili mong danggal sa gitna ng kuta ng iyong mga kaawi? Dito ka lang sa labas. Ang mga tulad mo ay hindi dapat humahalo sa amoy ng loob ng bahay. Amoy grasa ka at baka mahawa ang mga gamit namin sa dumi mo. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang malamig na hanging amihan na nanunuot sa buto ni Peter. Ngunit hindi ito nagdadala ng ginhawa, kundi hapdi ng pangumutya. Nakatayo ang ginang sa may pintuan ng malawak na garahe. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinupunasan ng isang puting panyo na tila ba ang mismong hangin sa paligid ni Peter ay may dalang mikrobyo. Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng bahay ay tila abot tanaw lamang. Ngunit para kay Peter, ang pagitan ng tinititigan niyang karangyaan at ng kinalalagyan niyang madilim na garahe ay tila isang malawak na bangin na walang tulay. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, nakaluhod si Peter sa semento. Ang kanyang katawan ay basa na ng pawis habang pilit niyang tinitingnan ang ilalim ng isang mamahaling itim na sedan. Ang bawat pagtulo ng pawis mula sa kanyang noo ay tila mga luha ng kanyang dangal na dahan-dahang sumasama sa itim na langis sa sahig. Sa kabilang dako, makikita ang mga katulong na labas-masok sa air-conditioned na mansyon, bit-bit ang mga tray ng malamig na inumin at sariwang prutas, samantalang ang tanging kasama ni Peter sa labas ay ang amoy ng mainit na bakal at ang ingay ng mga kuliglig sa harden. Naramdaman ni Peter ang panginginig na kanyang mga daliri habang hinihipo ang isang bahagi ng makina ng sasakyan. Isang pamilyar na uket sa bakal ang kanyang naramdaman, isang maliit na marka na tanging ang kanyang ama lamang ang gumagawa sa bawat makinang inaayos nito noon. Ang bawat lamat sa bakal ay tila isang piping saksi sa pagnanakaw na ginawa ng mga Ortega. Nanuyot ang kanyang lalamunan, ang kanyang puso ay tila isang makinang pilit na pinapaandar kahit na wala ng langis. Kumakalog sa tindi ng puot at sakit. Napakagatlabi siya hanggang sa malustay ang balat, pilit na nilulunok ang bawat mura at sumpa na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang paligid ay tila dahan-dahang naglaho, pinalitan ng imahe ng kanyang ama na nakayuko sa kaparehong makina, bago ito tuluyang nawala ng lahat dahil sa panlilinlang ng pamilya ngayon ay pinagsisilbihan niya. Habang napupunas na kanyang mga kamay, hindi sinasadyang napatingin si Peter sa isang maliit na bintana sa gilid ng storage room ng garahe. May isang lumang frame doon na natatakpan ng makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang niya ay tila paglapit sa isang mitsa ng pagsabog. Gamit ang kanyang maduming daliri, hinawi niya ang dumi sa ibabaw ng salamin. Ang kanyang hininga ay biglang napatigil.
Ang imahe sa loob ng frame ay hindi isang larawan ng mga Ortega. Iyon ay isang litrato ng kanyang ama noong ito ay bata pa. Kasama ang isang batang Doña Elena na may matamis na ngiti at sa likuran nila ay ang Sun Ke-hee na dati ay pag-aari ng kanyang pamilya. Isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot ang tila muling humihinga sa gitna ng kadiliman ng garahe. Paano nagkaroon ng puwang ang mukha ng aking ama sa loob ng tahanang ito na siyang naging mitsa ng kanyang kamatayan at anong katotohanan ang nakatago sa likod ng mga niting? Tila ba, ngayon ay naging mapait na sumpa sa aking pagkatao? Ang dumi ay para sa dumi at ang ginto ay para sa ginto. Huwag mong isiping dahil pinatutuloy ka namin. Dito ay bahagi ka na ng pamilyang ito. Ikaw ay isang tornilyong kinalawang na, Peter. Madaling palitan at mas madaling itapon. Ang mga salitang iyon ni Doña Elena ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingonggaw sa isipan ni Peter habang siya ay mag-isang nagtatrabaho sa garahe sa gitna ng malalim na gabi. Ang tanging liwanag na nagbibigay ng buhay sa madilim na sulok na iyon ay ang isang aandap-andap na bumbilya na tila ba nahihirapan ding huminga sa ilalim ng bigat ng katahimikan. Ang amoy ng langis at mainit na bakal ay humahalo sa amoy ng tuyong lupa. Isang pamilyar na samyo na tila ba napapaalala sa kanya na sa mundong ito, ang kanyang halaga ay nasusukat lamang sa dami ng kumpuning kaya niyang tapusin. Pinahid ni Peter ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Ang bawat kislap ng pawis ay tila mga kristal ng pagod na dahan-dahang pumapatak sa semento. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga kalamnan, hindi niya magawang tumigil. Kailangan niya ang perang ito para sa gamot ng kanyang ina, isang sakripisyong handa niyang dalhin kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling dangal. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang larawang natuklasan niya kanina ay tila isang apoy na nagpapanatili sa kanyang diwa. Ang lihim na pagkakaibigan ng kanyang ama at ni Doña Elena ay isang palaisipang tila ba humihingi ng katarungan sa gitna ng bawat pagpihit niya ng liyabe. Isang marahang tunog ng paghakbang sa tuyong damo ang narinig ni Peter. Hindi ito ang matitigas na yabag ng mga tauhan ni Elena, kundi isang hakbang na tila ba nag-aalinlangan at puno ng pag-iingat. Nang dahan-dahan siyang lumingon, nakita niya si Sonia na nakatayo sa may pintuan ng garahe, bitbit ang isang baso ng malamig na tubig at isang platito ng tinapay. Ang puti niyang bestida ay tila nagniningning sa gitna ng dilim, isang tanawing napakalayo sa marungis na anyo ni Peter. "Gabi na, Peter! Bakit hindi ka pa napapahinga?" Ang boses ni Sonia ay tila isang haplos ng hanging amihan, puno ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Peter mula sa sinumang Ortega. "Kailangan ko itong matapos, ma'am. Para bukas ay magamit niyo na ang sasakyan." Mahinang sagot ni Peter, pilit na iniiwas ang kanyang mga maduming kamay mula sa paningin ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Sonia, hindi alintana ang dumi ng garahe. Inilapag niya ang pagkain sa ibabaw ng isang lumang toolbox at iniabot ang tubig kay Peter. "I brought you some coffee too. Baka sakaling antukin ka. And please, call me Sonia. Hindi mo kailangang maging formal kapag tayong dalawa lang." Sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri sa pag-abot ng baso, naramdaman ni Peter ang isang kakaibang kuryente na tila ba nagpagising sa kanyang pagod na puso. Ang init ng balat ni Sonia ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng dumi at grasa, siya isa pa ring taong may nararamdaman. Tumingala siya at nakita ang mga bituin sa labas. Ang kislap ng mga ito ay tila sumasalamin sa mga mata ni Sonia na nakatingin sa kanya ng may pag-unawa, hindi panghusga. "Alam mo, Peter, nung bata ako sa Cavite, mahilig din akong tumingin sa mga makina. Sabi ni Papa, bawat makina ay may sariling pintig ng puso, parang tao." Pagpapatuloy ni Sonia, ang kanyang boses ay puno ng pangarap. "Ang puso ng sasakyan ay madaling ayusin, Sonia. Pero ang puso ng tao, kapag nasira, minsan ay wala ng liyabe na kayang magbalik sa dati." Makahulugang sagot ni Peter. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ng yaman at kahirapan ay tila dahan-dahang gumuho.
Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha ay dahan-dahang lumiit, sapat na para marinig nila ang mabilis na tibok ng puso ng bawat isa. Ang amoy ng langis ay tila naglaho, pinalitan ng bango ng buhok ni Sonia na tila ba humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ngunit bago pa man magkalapit ang kanilang mga labi, isang matalim at nakakarinding tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ng garahe ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang maliwanag na ilaw ng headlight ay tumama ng diretso sa kanilang kinalalagyan, tila ba isang mapanghusgang mata na nagmamasid sa kanilang bawat lihim. Sonia, anong ginagawa mo rito kasama ang taong grasa na yan? Ang boses ni Marco, ang mapagmataas na suitor ni Sonia, ay tila isang kulog na nagbabadya ng isang malakas na unos. Nakatayo ito sa tapat ng kanyang itim na sports car. Ang mukha ay puno ng galit at hinala habang nakatingin sa dalawang taong tila ba nahuli sa isang krimen. Hindi mo ba alam na ang isang talyer ay hindi lugar para sa isang prinsesa? Lalo na kung ang kasama niya ay isang basurang tulad mo? Ang boses ni Marco ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa dangal ni Peter. Bawat salita ay punong-puno ng lason at pangungutya. Nakatayo ang lalaki sa harap ng kanyang itim na sports car. Ang kislap ng kanyang suot na mamahaling relo ay tila nanunuya sa madilim na garahe. Hawak pa rin ni Peter ang baso ng tubig na ibinigay ni Sonia, isang simbolo ng kabutihang loob na ngayon ay tila ng mistulang ebidensya ng isang krimen sa harap ng mapanghusgang mga mata ni Marco. Naramdaman ni Peter ang pait na dahan-dahang gumagapang sa kanyang lalamunan. Tila ba uminom siya ng krudo sa sobrang tindi ng pagkapahiya? Ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa baso, nangiinig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na pilit niyang ikinukulong sa kailaliman ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok na kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng martilyo sa bakal, maingay at masakit. Tumingin siya kay Sonia at nakita niya ang pagkahiya at takot sa mga mata ng dalaga, isang tingin na mas masakit pa kaysa sa anumang insulto ni Marco. Marco, stop it! Nagdala lang ako ng tubig dahil gabi na at natatrabaho pa siya. Ang boses ni Sonia ay puno ng pag-aalinlangan, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang humahakbang palapit kay Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco, isang tunog na tila ba nanggagaling sa isang taong sanay na makuha ang lahat ng gusto niya sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan. Tubig? O baka pati ang sarili mo ay ibinibigay mo na rin sa taong grasang ito? Tingnan mo siya, Sonia. Amoy langis, mukhang lupa. Do you really think he deserves even a second of your time? Lumapit si Marco kay Peter. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa amoy ng grasa sa paligid. Makinig ka, mekaniko. Huwag mo isiping dahil nakakalapit ka sa kanya ay kauri ka na namin. Mananatili kang dumi sa ilalim ng sapatos ko. Isang mali mo lang, sisiguraduhin kong wala ng talyer na tatanggap sa'yo sa buong Pilipinas. Kinalikuran sila ni Marco. Ngunit bago ito tuluyang umalis, isang madilim na plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Sa gitna ng dilim, habang abala si Sonia sa paghingi ng paumanhin kay Peter, dahan-dahang lumapit si Marco sa SUV na nakaparada sa gilid. Ang sasakyang madalas gamitin ni Sonia sa papunta sa unibersidad. Gamit ang isang maliit na cutter, mabilis at maingat niyang hiniwa ang linya ng preno ng sasakyan. Ang tunog ng pagtulo ng fluid sa semento ay tila isang mahinang bulong ng panganib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila may dalang babala. Nagmamadali si Sonia, bitbit ang kanyang mga libro patungo sa SUV. Hindi niya napansin ang maliit na mansa ng langis sa ilalim ng sasakyan. Mabilis siyang pumasok at pinaandar ang makina. Mula sa kabilang dako ng garahe, nakita ni Peter ang unti-unting pag-atras ng sasakyan. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin sa sahig, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang maitim na likido sa semento ay hindi galing sa makina. Iyon ay brake fluid. Sonia, wag! Itigil mo ang sasakyan! Sigaw ni Peter. Ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng kaluluwang nawawala ng pag-asa. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang kanyang mga sapatos ay humahampas sa semento habang pilit na hinahabol ang SUV na mabilis na lumalabas ng tarangkahan.
Ngunit huli na. Ang sasakyan ay pababa na sa kalsada at ang tanging naririnig ni Peter sa malayo ay ang matinis na tunog ng pagpihit ng gulong na tila nawawalan na ng kontrol. Kasalanan mo ito. Pinantangkaan mong patayin ang anak ko dahil sa laki ng galit mo sa mundong ito. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa gitna ng makapal na usok at amoy ng sunog na goma. Nakatayo ang ginang sa gilid ng kalsada. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit habang nakaturo ang nanginginig niyang daliri kay Peter. Sa likuran niya, ang SUV ni Sonia ay nakabaon sa isang matandang puno. Ang unahan nito ay tila isang nayurak na lata ng sardinas. Ang bot na pamatay sunog ay dahan-dahang lumulutang sa hangin, tila ba mga abo na isang pangarap na tuluyan ng natupo. Nakaluhod si Peter sa damuhan, ang kanyang katawan ay puno ng gasgas at ang kanyang bagong polo ay punit-punit na. Ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng paso mula sa mainit na bakal nang pilit niyang hatakin si Sonia palabas ng nagliliyab na sasakyan. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng bawat sugat na kanyang tinamo para lamang masiguradong ligtas ang dalaga. Ang kanyang paningin ay malabo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mahina at hirap na makinang nauubusan na ng langis. Tumingin siya kay Sonia na ngayon ay nakahiga sa stretcher, walang malay ngunit humihinga. At isang mahinang buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanyang tuyot na mga labi. I saw him, Doña Elena. Nakita ko siyang may kinakalikot sa ilalim ng sasakyan tagabi bago siya pumasok sa storage room. Ang boses ni Marco ay puno ng mapanlinlang na malasakit. Habang inaalalayan niya ang ginang, gusto niyang gumante dahil sa pagsita ko sa kanya. He is a dangerous man. A criminal pretending to be a mechanic. Naramdaman ni Peter ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Mas masakit pa sa usok na pumasok sa kanyang mga baga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na siya ang tumakbo ng halos 1 kilometro para lamang abutan ng sasakyan. Na siya ang sumuong sa apoy habang si Marco ay nakatayo lamang sa malayo at nanonood. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging bato. At ang bawat salita ng katotohanan ay tila nalunod sa agos ng kanyang sariling dugo. Ang bawat sulyap ni Elena na puno ng pandidiri ay tila isang mabigat na semento na unti-unting nagbabaon sa kanya sa putikan. Dahan-dahang tumayo si Peter kahit na ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa sakit. Tumingin siya sa langit kung saan ang maitim na usok ay dahan-dahang humahalo sa puting ulap. Ang bango ng sampagwita sa gilid ng kalsada ay tila naging amoy ng kamatayan. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tumatago sa kanyang mga sugat. Isang paalala na sa mundong ito, ang isang katulad niyang may bahid ng grasa ay hinding-hindi paniniwalaan. Kahit na ibigay pa niya ang kanyang huling hininga. Lumayas ka na rito, Peter. Huwag na huwag mo nang ipapakita ang marungis mong mukha sa amin o sa anak ko. Ang huling hatol ni Doña Elena bago siya sumakay sa ambulansya kasama si Sonia. Papatunayan ko ang kasalanan mo at sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok. Naiwan si Peter na mag-isa sa gitna ng kalsada. Ang tanging kasama ay ang tunog ng papalayong sirena at ang mahinang paglagutok ng nasusunog pang bahagi ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglayo sa huling piraso ng pag-asang kanyang pinanghawakan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman ni Peter ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Isang maliit na panyo na may burdang S, ang panyong ginamit ni Sonia para punasan ang kanyang mukha kagabi. Isang maliit na piraso ng langit na ngayon ay naging mansa ng kanyang pinakamabigat na pighati. Bakit ba ang pagliligtas sa buhay ng iba ay lagi nauuwi sa pagpatay sa sarili kong dangal? At sapat ba ang katahimikan para mapigilan ang pagsigaw ng aking nagdurugong katarungan? Minsan, ang pinakamalinaw na katotohanan ay natatakpan hindi ng dilim, kundi ng mga kasinungalingang pinili nating paniwalaan. Ang amoy ng ospital, isang matapang na halo ng antiseptiko at gamot, ay tila isang malamig na kumot na bumabalot sa diwa ni Sonia habang dahan-dahan niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay tila binugbog ng matigas na bato. Ngunit ang mas nakakabining kirot,
ay ang kawalan ng sagot sa kung ano ang nangyari. Sa tabi niya nakaupo si Doña Elena. Ang mukha ay puno ng pilit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang malamig na mga mata. Si Marco naman ay nakatayo sa paanan ng kama, hawak ang isang palumpon ng mamahaling bulaklak na tila ba isang premyo para sa kanyang mapanlinlang na papel bilang tagapagligtas. Salamat sa Diyos, gising ka na. Iniligtas ka ni Marco, anak. Nilabanan niya ang apoy para makuha ka mula sa sasakyan. Ang boses ni Doña Elena ay puno ng pagmamalaki at pag-asa, pilit na inihahabi ang isang ilusyon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Tumingin si Sonia kay Marco. Ang lalaki ay mukhang malinis, ang kanyang damit ay walang bahid ng usok, at ang kanyang mga kamay ay walang anumang sugat. Isang malamig na kaba ang dahan-dahang gumapang sa dibdib ni Sonia. Naalala niya ang apoy, naalala niya ang matinding init, ngunit higit sa lahat, naalala niya ang mga magagaspang na kamay na may amoy ng langis at pawis na humatak sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Naalala niya ang boses na punong-puno ng takot at pagmamahal. Ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi si Marco, kundi si Peter. Marco, salamat, mahinang sagot ni Sonia, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ibang mukha. Pero nasaan si Peter? Bago ako mawala ng malay, siya ang nakita ko. Ang ngiti sa mukha ni Elena ay agad na naglaho, pinalitan ng isang matalim na tingin. Ang kriminal na iyon? Pinalayas ko na siya. Siya ang may kasalanan kung bakit ka na aksidente. Gusto kanyang patayin para makaganti sa atin? Hindi makapaniwala si Sonia. Sa gitna ng gabi, habang tulog na ang lahat, bumangon siya kahit na umiikot ang kanyang paligid. Kinapa niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang laptop. Salamat sa dashcam na nakakonekta sa kanyang cloud storage, ang huling 10 minuto bago ang aksidente ay na-record. Dahan-dahan niyang pinanood ang video. Nakita niya kung paano mabilis na umatras ang sasakyan at paano siya hinabol ni Peter nang walang pag-aalinlangan. Nakita niya ang sakripisyo ng lalaking pilit na idinidiin ng kanyang sariling ina. Ang bawat frame ng video ay tila mga sampal sa kanyang sariling konsensya. Kinabukasan, hindi na naghintay ng pahintulot si Sonia. Gamit ang isang taxi, tumakas siya mula sa ospital at dumiretso sa Cavite, doon sa marunghis at maalikabok na talyer. Ang sikat ng araw ay tila mas mainit. Ang amoy ng usok ng mga jeepney ay pumupuno sa kanyang baga. Ngunit wala siyang pakialam. Nang makarating siya sa eskinita, nakita niya si Peter na nakaluhod sa labas ng isang maliit at butas-butas na bahay. Nakatalikod dito, ang mga braso ay may makakapal na benda. Sa kanyang tabi ay isang matandang babae, mahina at tumuubo, na sinusubuan niya ng lugaw ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Ang mukha ni Peter, na laging matigas at seryoso sa mansyon, na yon ay puno ng isang malambot at hindi maipaliwanag na pighati. Dahan-dahang lumapit si Sonia. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong lupa ay nagpalingon kay Peter. Ang gulat sa mga mata ng lalaki ay agad na napalitan ng pilit na pagtatago ng kanyang kahihiyan. Mabilis niyang inayos ang kanyang lumang damit, pilit na itinatago ang mga sugat na siya ring dahilan kung bakit buhay ngayon ang dalaga. Anong ginagawa mo rito, Sonia? Hindi ito lugar para sa mga katulad mo. Malamig na sabi ni Peter, pilit na inilalayo ang kanyang mga mata mula sa paningin ni Sonia. Nandito ako para sabihin ang isang salita na marahil ay hindi mo pa narinig mula sa amin. Patawad, Peter, at salamat. Ang boses ni Sonia ay nanginginig at kasabay nito, isang pamilyar na pangalan ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ng matandang babae. Elena? Elena, ikaw ba yan? Binalik mo na ba ang kumpanya ng asawa ko? Napatigil si Sonia. Ang matanda, ang ina ni Peter, ay tila nawawala sa sarili. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang susi na nagbukas sa pinto ng pinakamadilim na lihim ng nakaraan. Tumingin si Sonia kay Peter. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang hinalang matagal na palang nakabaon sa ilalim ng lupa ng Cavite. Paano mo tatanggapin ang pag-ibig mula sa isang taong ang pundasyon ng yaman ay gawa sa pawis at dugo ng iyong sariling pamilya? Ang katahimikan sa maliit na barong-barong ni Peter ay tila isang mabigat na ulap
na nagbabadyang bumagsak. Nakatayo si Sonia sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na nakatingin sa nag-uubong ina ni Peter at sa matigas ngunit nag-aalangang muka ng binata. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng matanda, Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang inang si Doña Elena at ang ninakaw na kumpanya ay tila isang kidlat na sumunog sa lahat ng ilusyong pinaniwalaan ni Sonia tungkol sa kanyang sariling pamilya. Dahan-dahang lumapit si Peter sa kanyang ina, maingat na pinunasan ng bibig nito at inalalayan pabalik sa paghiga sa lumang papag. Ang bawat kilos niya ay puno ng lambing, isang kontrast sa matitigas na kalamnan ng kanyang mga bisig at sa mga mansa ng langis na hindi na kailanman maaalis sa kanyang balat. Nang makasigurong tulog na ang matanda, hinarap niya si Sonia. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kalungkutang matagal na niyang dinadala mag-isa. Oo, Sonia. Ako si Peter, ang anak ng lalaking pinagkatiwalaan ng nanay mo at kalaunan ay itinulak niya sa kawalan. Malamig na simula ni Peter. Hindi na niya itinago ang pait sa kanyang boses. Ang yaman ninyo ngayon ay itinayo sa guho ng talyer ng ama ko. Iyan ang dahilan kung bakit pumasok ako sa mansyon niyo. Gusto kong makita kung paano namumuhay ang mga taong pumatay sa aking ama. Napahawak si Sonia sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Peter ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang puso. Peter, hindi ko alam. Maniwala ka? Wala akong alam. At ngayong alam mo na, ano gagawin mo? Babalik ka ba sa mansyon at ipagpapatuloy ang marangyang buhay mo na parang walang nangyari? Ang boses ni Peter ay nagtaas ng bahagya. Isang matagal na pinipigil ang galit ang sa wakas ay nakahanap ng labasan. Hindi sumagot si Sonia. Sa halip, tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga butas sa bubong na pinapasukan ng sikat ng araw, ang mga kalderong itim dahil sa uling, at ang mga gamot ng ina ni Peter na malapit na maubos. Nakita niya ang realidad ng lalaking iniligtas siya nang walang hinihinghing kapalit. Isang luha ang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa awa kay Peter, kundi dahil sa matinding kahihiyan para sa kanyang sariling dugo. Kinabukasan, isang malakas na komosyon ang yumanig sa Mansong Ortega. Si Sonia, bitbit ang isang maliit na maleta, ay naglalakad palabas ng pintuan habang si Doña Elena ay pasigaw na sinusundan siya. Nababaliw ka na ba, Sonia? Ipagpapalit mo ang buhay na ito para manirahan sa putikan kasamang isang basurang tulad niya? Ang boses ni Elena ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at hindi makapaniwala. Numingon si Sonia. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na kailanman ay hindi pa nakita ng kanyang ina. Hindi niya ako pinipilit, Mama. Ako ang pumili nito. Mas gugustuhin ko pang maglakad sa putik na may malinis na konsensya kaysa matulog sa ginto na nanggaling sa pagnanakaw. Alam ko na ang ginawa mo sa pamilya ni Peter. Namutla si Doña Elena. Ang matigas niyang anyo ay sandaling nawala. Ngunit agad itong napalitan ng panibagong galit. Wala kang mapapatunayan. At kung iniisip mo magiging madali ang buhay niyo, nagkakamali ka. Susupuin ko ang lahat ng daan niya para kumita. Pagsisisihan mo ito, Sonia. Tuluyang lumabas si Sonia. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila isang paglaya. Pagdating niya sa talyer sa Cavite, natagpuan niya si Peter na pawisan habang nag-aayos ng isang jeepney. Nang makita siya ng binata, napatigil ito. Nandito ako, Peter. Wala na akong babalikan. Mahinang sabi ni Sonia. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanilang sandali ng pagkakaunawaan ay biglang nabasag ng isang convoy ng mga mamahaling sasakyan ang dumating sa labas ng talyer. Bumaba ang mga tauhan ni Doña Elena, bitbit ang mga abiso ng pagpapaalis at sa gitna nila ay si Marco na may dalang isang mapanuksong ngiti. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, Peter? Isang kumpas ko lang, lahat ng hawak mo ay magiging abo. Ang dumi ay dapat na ibinabaon sa lupa. At ngayong araw, sisiguraduhin kong doon ka mapupunta. Ang boses ni Marco ay tila isang nakakarinding huni ng sirena sa gitna ng katahimikan ng Cavite. Nakatayo siya sa tapat ng talyer ni Peter, hawak ang isang makapal na folder na kulay kape. Ang bawat pahina sa loob nito ay tila mga hatol na kamatayan sa pangarap ng pamilya ni Peter.
Sa likuran ni Marco, ang dalawang malalaking truck ng konstruksyon ay dahan-dahang umuungol. Ang kanilang mga bakal na braso ay handa ng durugin ang anumang madaanan. Ang amoy ng krudo at ang alikabok na nililihan ng mga makina ay tila bumabalot sa buong paligid, isang babala ng paparating na pagkawasa. Napatigil si Peter sa gitna ng talyer. Ang kanyang mga kamay, na hawak pa rin ng isang maduming basahan, ay mariing nakakapit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na pot na tila nais sumabog sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Sonia na nakatayo sa kanyang tabi. Ang mukha ng dalaga ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang nakatingin sa mga tauhan ng kanyang sariling ina. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ay tila pagtatapak sa huling piraso ng danggal na pilit na itinatayo ni Peter. Marco, itigil mo ito. Wala kang karapatang gawin ito sa talyer ni Peter. Sigaw ni Sonia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang humaharap sa dati niyang kasintahan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Isang tunog na tila ba nang gagaling sa isang taong walang kaluluwa. Oh, Sonia, nagkakamali ka. Sa ilalim ng batas at sa utos ni Doña Elena, ang lupang kinatatayuan ng marungis na talyer na ito ay amin na. May utang ang ama ni Peter na kailanman ay hindi nabayaran. Ngayon, kami na ang maniningil. Naramdaman ni Peter ang panunuyo na kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Marco ay tila mga sampal sa alaala ng kanyang ama. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga kamay para patigilin ang mga makina. Ngunit naramdaman niya ang marahang paghawak ni Sonia sa kanyang braso. Isang haplos na puno ng pakiusap at takot. Ang bango ng sabon ni Sonia ay tila isang kakaibang banyaga sa gitna na nakakasulasok na usok ng mga truck. Peter, pakiusap. Huwag kang gumawa ng ikapapahamak mo. Mahinang bulong ni Sonia, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Humakbang si Peter palapit kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng emosyon. Maaring makuha niyo ang lupang ito, Marco. Maaring madurog niyo ang mga pader na ito. Pero hinding-hindi niyo makukuha ang katotohanan. Ang yaman niyo ay nakatayo sa mga kasinungalingan at balang araw, ang pundasyong iyon mismo ang magpapabagsak sa inyo. Isang kumpas ng kamay ni Marco ang naging hudyat. Ang tunog ng paghampas ng bakal sa mga luma at kalawanging yero ng talyer ay umalingaw-ngaw sa buong Cavite. Ang bawat pagbagsak ng kahoy at semento ay tila bawat lamat sa puso ni Peter. Pinanood niya kung paano gumuho ang lugar kung saan siya unang natutong humawak ng liyabe, ang lugar kung saan ang kanyang ama ay huling nangarap ng magandang buhay. Ang alikabok ay pumuno sa hangin, tila ba mga abo ng isang nakaraang pilit na binubura. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na itim na notebook ang nalaglag mula sa gumuhong kisame ng storage room. Tumalsik ito sa paanan ni Peter na tatakpan ng makapal na alikabok. Dahan-dahang yumuko si Peter upang pulutin ito, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawi ang dumi sa pabalat. Ang puso ni Peter ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang sulat kamay sa loob. Hindi ito listahan ng mga utang. Ito ay isang detalyadong talaarawan ng kanyang ama tungkol sa mga transaksyon sa pamilyang Ortega at may nakasabit na isang maliit na susi sa huling pahina nito. Ang susi sa isang lihim na kailanman ay hindi inaasahan ni Marco o ni Doña Elena na muling sisilip sa liwanag. Walang kasing sakit ang makitang ang iyong pangarap ay nagiging abo at alikabok sa harap ng mga taong walang puso, habang ang tanging hawak mo ay isang susi sa nakaraang tila ba sumusumpa sa iyong kasalukuyan. Ang bawat butil ng alikabok sa paligid ni Peter ay tila mga alaala ng kanyang ama na dahan-dahang naglalaho sa hangin. Nakatayo siya sa gitna ng guho. Ang kanyang mga paa ay nakabaon sa mga piraso ng semento at luma ng yero. Ang amoy ng sulog na goma at tuyong lupa ay nanunuot sa kanyang lalamunan, isang nakakasulasok na samyo ng pagkatalo. Sa kanyang nanginginig na palad, ang maliit na itim na notebook ay tila isang napakabigat na pasanin. Ang kislap ng susing nakakabit dito ay tila nanunuya sa kanyang kawalan ng lakas sa gitna ng marahas na kapangyarihan ng mga Ortega. Dahan-dahang lumapit si Sonia sa kanya.
Hindi alintana ng dalaga ang dumi sa kanyang mamahaling sapatos o ang halikabok na kumakapit sa kanyang puting damit. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha habang nakatingin sa wasak na anyo ni Peter. Ang tunog ng kanyang panghakbang sa mga basag na tile ay tila isang mahinang panahoy sa gitna ng malawak na pagkawasak. Peter, sorry. Hindi ko alam na abot sa ganito. I'm so sorry. Ang boses ni Sonia ay tila isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga papalayong truck ni Marco. Tumingala si Peter. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit puno ng isang matigas na paninindigan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Sonia. Hindi ikaw ang may gawa nito. Pero ngayon, alam ko na. Ang susing ito, ang notebook na ito ang magtuturo sa akin kung sino talaga ang pamilya mo. Dahan-dahang binuksan ni Peter ang notebook. Sa gitna ng mga pahina na may mansanang lumang langis, nakasulat ang isang address sa isang lumang bahagi ng Cavite. Isang ancestral house na matagal nang inabandona. Nakasulat din doon ang pangalan ni Mang Carding, ang matapat na kanang kamay na kanyang ama na matagal na niyang inaakalang namatay na. Ang bawat salita ay tila isang mitsa na nagpaliyab sa panibagong pag-asa sa dibdib ni Peter. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya sa dulo ng kalsada. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at maingat. Ang tunog ng kanyang tungkod sa simento ay tila isang babala. Na makita ni Peter ang mukha nito, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Iyon ang taong nakita niya kanina, si Mang Carding. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot habang nakatingin sa susing hawak ni Peter. Peter, huwag mong bubuksan ang pintong iyon, garalgalang boses ni Mang Carding. Ang susing yan ang naging dahilan kung bakit namatay ang tatay mo. Ang pamilyang Ortega, papatayin ka rin nila kapag nalaman nilang hawak mo yan. Napatigil sina Peter at Sonia. Ang amoy ng paparating na ulan ay dahan-dahang humalo sa alikabok ng guho. Ang bawat tibok ng puso ni Peter ay tila isang marahas na paghampas ng liyabe sa bakal. Ang lihim na akala niya ay katarungan lamang. Tila ba isa palang sumpa na handang lumamon sa sinumang humawak nito. Mang Carding, sabihin niyo ang totoo. Anong meron sa address na ito? Madiin na tanong ni Peter, ang kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa hangin. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa kalsada. Ang tunog ng marahas na pagpreno nito ay tila isang hudyat ng panibagong unos. Bumaba ang isa sa mga private investigator ni Doña Elena, may hawak na kamera at tila ba kanina pa sila pinapanood. Ang kislap ng lens ng kamera ay tila isang mapanghusgang mata na agad na kumuha ng litrato sa notebook na hawak ni Peter. Akala mo ba ay nagkataon lang ang lahat, Peter? Sa mundong ito, ang bawat hakbang mo ay akin ang naisulat bago mo pa man ito maisip. Ang boses ni Doña Elena sa video ay tila isang malamig na bulong mula sa isang hukay. Bawat salita ay may dalang kamandag na dahan-dahang nagpaparalisa sa buong katawan ni Peter. Sa screen ng cellphone, nakita niya ang matalim na ngiti ng ginang habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang itim na pitaka. Ang pitakang nawala sa kanya noong gabing dumanas siya ng pinakamatinding kahihiyan sa harap ni Cynthia. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat lumang litrato ng kanyang ama na nakatago roon, ay nasa kamay na ngayon ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Napatitig si Peter sa guho ng kanyang talyer. Ang bawat wasak na pader ay tila nanunuya sa kanyang kawalan ng alam. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang pakiramdam na tila ba uminom siya ng tuyong alikabok sa gitna ng matinding pagkauhaw. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng liyabe sa kanyang dibdib, maingay at masakit. Ang katotohanan ay tila isang malaking simento na dahan-dahang bumabagsak sa kanya. Ang gabing iyon sa restauran, ang pagkikita nila ni Cynthia at maging ang pagkawala ng kanyang petaka ay hindi isang malas na pagkakataon, kundi isang planadong dula-dulaan ni Doña Elena para pasunurin siya sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Sonia
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakikitingin sa video. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay nawala ng lakas. Ang bango ng kanyang mamahaling sabon ay tila hindi na kayang takpan ang nakakasulasok na amoy ng pandilinlang na naksmumula sa sarili niyang ina. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila mga luha ng langit para sa isang katotohanang masyadong mapait para lunukin. Mama, bakit? Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Ang boses ni Sonia ay tila isang mahinang panagoy, puno ng pighati at hindi makapaniwalang sakit. Hindi sumagot si Peter. Sa halip, mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, pilit na pinipigilan ang isang malakas na hiyaw ng galit na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang malamig na susing hawak niya sa kabilang kamay. Ang bawat ukit nito ay tila isang pangako ng katarungan na ngayon ay tila ba naging isang mapanganib na mitsa. Ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis sa mansyon, ang bawat pangungutyang tinanggap niya, ay tila mga hakbang sa isang bitag na siya rin ang kusang pumasok. Tumingin si Peter kay Mang Carding. Ang matandang lalaki na ngayon ay nanginginig na sa takot sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong ng truck sa malayo ay tila isang babala na ang mga Ortega ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang susing iyon. Isang matinding dilema ang dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Peter. Itutuloy ba niya ang paghahanap sa address na nasa notebook kahit na alam niyang ang bawat hakbang niya ay binabantayan, o tatalikuran na lang niya ang lahat para sa kaligtasan ni Sonia at ng kanyang ina? Peter, ibigay mo na sa akin ang susing yan, garalgalang boses ni Mang Carding. Ang address na yan, iyan ang kinalalagyan ng lumang vault ng tatay mo sa ancestral house. Doon nakatago ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay na si Elena ang nandaraya sa kumpanya niyo noon. Pero hindi ka nila hahayaang makarating doon ng buhay. Hinawakan ni Sonia ang magaspang na kamay ni Peter. Ang kanyang mainit na palad ay tila isang sandigan sa gitna ng malamig na ulan. Sasama ako, Peter. Hindi kita iiwan. Kung kailangang harapin ko ang sarili kong ina para ituwid ang lahat, gagawin ko. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa gitna ng lumalakas na buhos ng ulan. Sa sandaling iyon, ang amoy ng basa at kalawanging bakal ay tila naging amoy na isang bagong laban. Ngunit sa dulo ng madilim na eskinita, isang pares ng headlight ng sasakyan ang biglang nagliwanag, tila mga mata ng isang halimaw na naghihintay sa kanilang pagkakamali. Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ng sasakyang iyon ay tila isang hudyat na ang oras ng pagtatago ay tapos na. Sapat ba ang isang susing kinalawang na para buksan ang pintuan ng katarungan? O ito na ba ang susing tuluyang magsasara sa aking kapalaran sa ilalim ng kapangyarihan ng mga taong walang kinikilalang katuwiran? Huwag kang lilingon, Peter. Ang bawat hakbang mo palayo ay huling pagkakataon mo nang makitang humihinga ang iyong mga alaala bago ko ito gawing abo. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Bawat salita ay may dalang bigat na isang banta na hindi kayang baliwalain. Nakatayo siya sa dulo ng madilim na eskinita. Ang kislap ng isang bakal na bagay sa kanyang kamay ay tila nanunuya sa liwanag ng kidlat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng malakas, ang bawat patak ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Peter. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa katotohanang ang bawat segundo ng kanyang pagtatangka. Na mahanap ang katarungan, ay tila ba naglalagay kay Sonia sa mas malaking panganib? Napatigil si Peter sa tapat ng lumang tarangkahan ng ancestral house sa Cavite. Ang amoy ng bulok na kahoy at kalawang ay nanunuot sa kanyang ilong, isang samyo ng nakaraang pilit na ibinoon sa limot. Ngunit na yon ay muling humihinga. Ang tunog ng paghampas ng mga sanga ng puno ng akasya sa bubungang yero ay tila mga piping panahoy ng kanyang ama. Nararamdaman ni Peter ang panghinginig ng kanyang mga daliri habang mahigpit na nakakapit sa susing kinalawang na ang bawat ukit nito ay tila naging bahagi na ng kanyang sariling laman. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang mabilis at mababaw na paghinga ni Sonia. Ang bawat kislap ng takot sa mga mata ng dalaga ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Peter, pakiusap, let's just go.
Hindi ko kayang makita kang nasasaktan ng dahil sa pamilya ko. Ang boses ni Sonia ay nanginginig. Ang bawat kataga ay tila malulunod na sa lakas ng ulan. Tinitigan siya ni Peter. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang matigas na paninindigan na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay hindi na niya alintana. Ito na lang ang natitira sa atin, Sonia. Ang katotohanang nakatago sa likod ng pintong ito ang tanging paraan para makalaya tayo sa gapos ng iyong ina. Hindi ko hahayaang manatili tayong bilanggo ng kanilang mga kasinungalingan. Dahan-dahang isinuot ni Peter ang susi sa lumang kandado ng pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal sa loob ng mekanismo ay tila isang marahas na pagnitnit, mabagal at puno ng tensyon. Sa bawat pang-ikot, tila ba ang buong kasaysayan ng pamilyang Ortega at ng kanyang ama ay muling nabubuhay sa gitna ng kadiliman. Nang tuluyang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng amoy ng alikabok at lumang papel. Ang bango ng isang panahong masaya pa ang lahat. Pumasok sila sa loob. Ang bawat hakbang nila sa maalikabok na sahig ay lumilika ng tunog ng pag-ipit ng lumang kahoy. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinanap ni Peter ang vault na binanggit ni Mang Carding. Sa likod ng isang malaking painting ng kanyang ama, natagpuan nila ang isang maliit na bakal na pintuan. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang mabuksan, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ang bumasag sa katahimikan. Andun sila sa loob! Huwag niyo silang hahayaang makalabas! Ang sigaw ni Doña Elena ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong kabahayan. Naramdaman ni Peter ang paghinto na kanyang mundo. Ang tunog ng marahas na paghakbang ng mga tauhan ni Elena sa labas, ang kalansing ng mga bakal na dala nito, at ang nakabubulag na ilaw mula sa kanilang mga sasakyan ay tila ba mga anino ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Tumingin si Peter kay Sonia at nakita niya ang matinding pighati sa mga mata ng dalaga habang nakatingin ito sa sarili niyang ina na ngayon ay handa nang durugin ang huling piraso ng kanilang pag-asa. Mama, please! Itigil niyo na ito! Sigaw ni Sonia. Ang kanyang boses ay tila isang huling hiling na isang kaluluwang nawawala na ng lakas. Ngunit si Doña Elena ay hindi nakikinig. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng isang malademonyong tagumpay habang nakaturo ang kanyang daliri sa notebook na hawak ni Peter. Ang tunog ng pagbunot ni Marco ng isang baril ay tila hudyat ng isang katapusang kailanman ay hindi inasahan ni Peter. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at ang tanging naririnig na lang sa loob ng ancestral house ay ang mabilis na tibok ng puso ng bawat isa na tila babibilang na lang ng huling kumpas. Sapat ba ang katotohanang nakatago sa loob ng bakal na vault na ito para iligtas kami? O ang susing ito mismo ang magbubukas sa pintuan ng aming sariling libingan sa kamay ng mga taong ang tanging alam ay pumatay ng pangarap? Gaya ka rin ng iyong ama, Peter, isang talunan na ang tanging pamana ay ang mabulok sa ilalim ng aking mga paa. Ang boses ni Doña Elena ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng ulan sa labas. Nakatayo siya sa may pintuan ng ancestral house. Ang kislap ng kidlat ay nagbibigay na nakakatakot na anyo sa kanyang mukha na ngayon ay puno ng matinding poot. Sa tabi niya, si Marco ay dahan-dahang itinaas ang kanyang baril. Ang tunog ng paghatak sa gatilyo nito ay tila isang marahas na pagpitik sa katahimikan ng gabi. Ang bawat tibok ng puso ni Peter ay tila isang marahas na paghampas ng liyabe sa kanyang dibdib, maingay at puno ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa dalagang nakakapit sa kanyang braso. Naramdaman ni Peter ang panginginig ng mga kamay ni Sonia. Ang bango ng kanyang buhok na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, na yon ay tila ba napapaalala sa kanya na ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na buhay. Ang amoy ng alikabok at kalawang sa loob ng silid ay lalong naging matapang, humahalo sa amoy ng panganib na nagmumula kay Marco. Tumingin si Peter sa bakal na pinto ng vault na bahagyang nakabukas na. Ang kislap ng mga dokumento sa loob ay tila nanunuya sa kanilang kalagayan. Mama, pakiusap! Huwag kang maging halimaw! Ang hiyaw ni Sonia ay tila isang piping panalangin sa gitna ng unos. Hayaan mo na kami. Ibibigay namin ang lahat. Huwag mo lang siyang saktan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tunog na tila ba nanggagaling sa isang taong ang puso ay tuluyan ng naging bato. Huli na ang lahat, Sonia.
Ang mga dokumentong yan ay ang ebidensya ng aking pagbagsak. Hindi ko hahayaang ang isang taong grasa ang maging mitsa ng aking pagkawasak. Marco, tapusin mo na ito. Dahan-dahang humakbang si Peter paharap, inilagay ang kanyang katawan sa pagitan ng baril at ni Sonia. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat sa braso ay hindi na niya alintana. Tiningnan niya ng diretso si Elena, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng panganib. Maaring mapatay niyo ako ngayon, Elena, pero ang katotohanan ay hindi niyo kailanman mababaril. Ang notebook na hawak ko, ang mga dokumento sa loob ng vault na ito, lahat ay nakasynchronize na sa cloud storage ni Sonia. Isang kumpas lang ng kanyang daliri, ang buong Pilipinas ay malalaman ang tunay ninyong kulay. Napatigil si Marco. Ang panginginig ng kanyang kamay na may hawak na baril ay tila nagbabadya ng isang hindi inaasahang pagkakamali. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na pangpaparusa habang ang tunog ng pagtulo ng ulan sa butas-butas na bubong ay lumilika ng isang nakakatense na ritmo. Ang mukha ni Elena ay unti-unting nawala ng kulay. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay dahan-dahang gumuho nang mapagtanto niyang ang mekanikong minaliit niya ay mas matalino kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit si Marco, na nilamon na ng selos at galit, ay hindi na nakinig sa babala. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung ganoon, magkakasama na kayong mamatay. Ang tunog ng pagputok ng baril ay tila isang pagsabog ng langit. Kasabay nito ay ang marahas na pagtalsik ng pinto ng ancestral house dahil sa lakas ng hangin. Naramdaman ni Peter ang isang matinding tulak sa kanyang balikat at ang huling nakita niya bago ang lahat ay binalot ng kadiliman ay ang pagbagsak ni Sonia sa kanyang harapan. Ang puti nitong damit ay dahan-dahang nababahiran ng kulay ng sakripisyo. Ang hiyaw ni Peter ay tila isang hiyaw ng isang sugatang leon, isang tunog na tila nagpatahimik maging sa malakas na buhos ng ulan. Ngunit sa gitna ng usok at pait, isang pamilyar na sirena ng mga pulis ang dahan-dahang lumalapit sa dulo ng kalsada. Tila isang huling hudyat ng katarungang dumarating sa gitna ng pagdanak ng dugo. Sapat ba ang buhay na ibinuwis para makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait o ang bawat patak ng dugo ay magiging mansa lamang sa isang tagumpay na wala ng kabuluhan dahil sa pagkawala ng tanging taong nagbigay ng kulay sa aking madilim na mundo? Walang kasing lamig ang pakiramdam ng isang pusong tila tumitigil sa pagtibok sa gitna ng iyong mga bisig habang ang bawat patak ng ulan ay tila nakikiramay sa iyong nadurugong kaluluwa. Ang bawat segundo sa loob ng ancestral house ay tila naging isang mabagal na bangungot para kay Peter. Nakaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa nanghihinang katawan ni Sonia. Ang puting damit ng galaga na dati ay tila nagniningning, ngayon ay may mansa na ng kulay rosas at pula. Isang kulay na tila sumisigaw ng sakripisyo sa gitna ng madilim na silid. Ang bango ng sabon ni Sonia ay unti-unting nilalamon ng amoy ng pulbura at basang lupa, isang samyo na kailanman ay hindi malilimutan ni Peter. Ang bawat mahinang hininga ni Sonia sa kanyang dibdib ay tila isang piping panalangin na pilit niyang pinanghahawakan. Naramdaman ni Peter ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hikbi na nais kumawala ay tila isang malaking bara ng semento sa kanyang leeg. Ang kanyang mga kamay na laging may bahid ng grasa ay ngayon ay basa ng luha at dugo. Isang mansang hinding-hindi mabubura ng anumang sabon sa mundo. Tumingala siya at nakita ang pagpasok ng mga pulis. Ang kislap ng kanilang mga flashlight ay tila mga mapanghusgang mata sa gitna ng kaguluhan. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ni Marco sa sahig, habang pinuposasan ito, ay hindi na narinig ni Peter. Ang tanging tunog na mahalaga sa kanya ay ang mahinang tibok ng puso ni Sonia na tila ba isang makinang malapit nang maubusan ng langis. Sa isang sulok, si Doña Elena ay nakatulala, ang kanyang mapagmataas na mukha ay ngayon ay puno ng matinding gulat at pagsisisi. Nakatingin siya sa kanyang anak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan siyang napapasandal sa pader. Ang bawat dokumento sa loob ng vault, ang bawat yaman na pilit niyang pinangalagaan ay wala ng halaga sa harap ng dugo ang katawan ng tanging anak na kanyang minahal sa maling paraan. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang tuyot na dahon
na tinatangay ng hangin, walang saysay at huli na. Peter, huwag kang bibitiw, pakiusap. Garalgal ang boses ni Peter. Ang kanyang noo ay nakadikit sa noo ni Sonia, habang ang ulan sa labas ay tila nagiging isang malakas na hagupit sa bubungang yero. Mabilis na dumating ang mga medic. Ang tunog ng pagtakbo ng kanilang mga sapatos sa maalikabok na sahig ay tila hudyat na isang labanan para sa buhay. Dahan-dahang inilayo si Peter mula kay Sonia, ang bawat daliri niya ay tila ayaw bumitaw sa kamay ng dalaga. Habang itinatakbo si Sonia, palabas patungo sa naghihintay na ambulansya, naiwan si Peter na nakatayo sa gitna ng guho ng ancestral house. Ang kislap ng susing, hawak niya ay tila nanunuya sa kanya. Nahanap na niya ang katarungan, nahanap na niya ang mga ebidensyang mapapabagsak sa mga Ortega. Ngunit ang presyo ng kanyang tagumpay ay tila ba ang mismong buhay ng taong nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Lumipas ang ilang oras sa loob ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na puting ilaw ng hallway ay tila isang panibagong uri ng pagdurusa. Nakaupo si Peter sa bench. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang grasa at dugo ay tuyo na sa kanyang balat. Ang bawat pagbukas ng pinto ng operating room ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tunog ng paghakbang ang narinig niya. Si Doña Elena, na ngayon ay mukhang matanda na at wasak, ay dahan-dahang lumapit at naupo sa tapat niya. Peter, ang notebook ng tatay mo, ibigay mo na sa mga pulis. Mahinang sabi ni Elena, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng kapangyarihan. Tapos na ang laban. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang isang inang mas pinili ang ginto kaysa sa puso ng kanyang anak. Tumingin si Peter sa ginang at sa unang pagkakataon, hindi potang naramdaman niya kundi isang malalim na habag. Ang bawat mansa sa kanyang pagkatao ay tila dahan-dahang naghihilom sa gitna ng pait. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at isang malalim na pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagpindot ni Peter sa kanyang sariling mga kamao ay tila hudyat ng huling haton ng tadhana.